Greetings mga kababayan, harinawa sa mga oras nito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. By the way, ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Bago tayo magpatuloy, no? Ay kung kayo po ay baguhan pa lang at hindi pa kayo napag-subscribe, ay pwede po bang makahirit po sa inyo, no? Ng isang click ng follow or subscribe, no? Share and like po, no, sa ating mga videos, especially if you find our videos interesting and informative. Upang sa ganun po ay mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan. Sama po sila o kayo naroroon. Okay? Sabi nga natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So, pakiclick po ang share, like, no, subscribe, and follow kung di pa kayo napag-follow o di pa kayo subscribe, no? And of course, yung notification bell, upang sa ganun, pag may mga update po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Alright? So, ang ating pong topic, no, sa episode nito, ang may kinalaman sa sulat po sa atin ng ating suki, no, na kung saan ay sabi niya mayroon silang iti-take over nila na yung may utang, no, na pumanaw na may utang sa bangko. Ngayon ay ngayon gusto nilang mag-take over, no, ay ayaw naman daw pumayag po ng bangko kundi bayaran daw yung buong pagkakautang, no. So ano daw po ang kanilang gagawin, okay? So yan po ang bibigyan po natin ng daan, no, sa episode nito. At itong sulat nga ganito, Attorney, bakit po ayaw tanggapin ng bangko ang aming hinuhulog sa kanila? Sabi, gusto po nila buo ang ibigay ang inutang ng pumanaw. Salamat po, naway mapansin po ninyo. God bless din. Well, una, siyempre, sa kakulangan po ng mga detalye, no, ng facts dito sa tanong mo, ay maaring ito lang po ang ating masasabi. So, una, hindi natin alam kung ano yung nature ng utang ng pumanaw na. Okay, that's one. Number two, ano bang relation ninyo doon sa pumanaw? Kayo ba ay tagapagmana? O kayo ba ay isang transferee ng isang real estate mortgage, no? Nagkaroon ng assumption of mortgage, no? Na pinirmahan. So, marami pong kadahilanan yan. Una, of course, siyempre, pinaka-the best na ay pumunta kayo doon sa bangko at hingin po ninyo ang legal basis nila kung bakit gusto ng bangko ay bayaran na ang lahat, no? At ayaw nila ng hulog-hulugan. Kasi dati hinuhulugan nung may utang, yung kanyang utang, no, sa bangko, pero nung pumanaw na, ay ayaw na pumayag ng bangko na bayaran ng hulog, kundi buo na. Okay? Depende yan kung ano kasi ang nature ng pagkakautang, no? Kung ang pagkakautang kasi ng pumanaw is personal in nature, no? Ay ito'y pumanaw na, ang buong obligation po kasi, no, ay deemed due and demandable kagad. Halimbawa, nung una, natin alam kung ano ba yung personal ba yung kanyang utang dyan, no? Personal in nature. So, pag namayapa ng isang debtor, automatic po yan, no? Na deem lahat po ng unpaid account, no, ay magiging due and demandable. Bakit po? Kasi po pumanaw na po si debtor, no? Kaya ano ang pagkakautang niya ay deem and demandable kaagad, bayaran na. Okay? So, isa rin yan ay maaaring pinirmahan niya doon sa mga dokumento, no, sa contract niya sa bangko. Another possibility is yung utang na yan, no, dahil hindi nga nabayaran, ay ito may kinalaman sa real estate mortgage, no, nagkaroon ng assumption of mortgage at hindi ito nabayaran, no, kaya ito ay nagkaroon ng foreclosure. Okay? At nagkaroon ng foreclosure, nagkaroon ngayon ng auction sale. Okay? Ngayon, ay lampas na ng
1 year ang redemption period, no, upang sa gano'n yung successors on interest or heirs nung pumanaw na, no, ay dapat sana mayroong 1 year na redemption period para bayaran yung utang at makuha yung property, yung mortgage, yung ginawang collateral at hindi ito naisagawa sa loob ng 1 year redemption period. Ang ibig sabihin niyan, naging final na yung auction sale. In this case, yung bangko, maaaring siya yung nagmamay-ari ngayon ng property, kaya yung pagkakautang ngayon is deemed wala na kasi nabayaran na doon sa ginawang auction. So, yung bangko ngayon will now demand na hindi, dapat bayaran nyo na lang lahat at ayaw na namin itong pahulog because tapos na yung kontrata namin na foreclose na. So in this way, either kayo makipag-usap na naman sa bangko, kung gusto nyo bibilhin yan, ay makapag-usap kayo na kung pwede installment. So in this way, ang kausap ng bangko ay kayo na at hindi na yung taong pumanaw na kasi wala na nga siya eh. So that's the possibility, no? Kung bakit ayaw na ng bangko na ituloy ang hulog, kundi gusto niya ay bayaran lahat. Okay? So the best source of confirmation po diyan is yun ay mismong makipag-ugnayan ka sa bangko at alamin talaga ninyo kung bakit, no? Kung bakit ayaw na ng bank ang hulog na dati hinuhulugan at gusto ay ibigay na yung buong pagkakautang. Okay? So by the way, ang ating pong sulat nito, no, ay padala po sa atin ni Darwin, yung po ang kanyang pangalan, si Darwin Kakayan. So I hope nasagot natin ang katanungan, no, ni Ginoong Darwin. So okay. So I hope, no, nasagot natin, Darwin, ang katanungan mo. So just to be sure, no, ay makapag-ugnayan kayo sa sa bangko direct lang, no, upang malaman talaga ninyo ang tunay kadahilanan kung bakit. But I would say na doon sa mga napaliwanag ko, no, maaring isa doon ang siyang mag-fit, no, doon sa reason kung bakit ayaw na ng bangko na ituloy ang hulog kung hindi gusto ay bayaran ang lahat ng pagkakautang. Okay? So sa kakapasok pa lang, no, kung inyo pong mamamarapatin at if you find, kasi sa replay po, no, ay mapanood po ninyo, if you find our videos interesting and informative at hindi pa po kayo napag-subscribe, no, o napag-follow, no, sa ating channel sa YouTube, no, at saka dito sa Facebook, no, at if you find our videos interesting and informative, siguro naman po, no, hindi naman po kalabisan kung ako po ay hihingi po sa inyo ng isang pong click lang po, no, isang follow, isang subscribe, isang share and like upang sa ganun po, no, ay ma-spread out po natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, or just plain acquaintances, so that they too, no, may have the opportunity to share, and be able to learn, no, with us, no, sa ating mga pinag-usapan. Kaya sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again in the next videos. Of course, kailangan po pakiclick din po ang notification bell upang sa ganon, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Maraming salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next video. God bless.